Yun, kaysa pag-remind. Ulitin natin. So, we will start with R1. Discuss natin saan nanggaling yung formulas ni R1. So, ito yung loop natin. Okay. So, itong loop. So, this will be V, okay, minus V R1. Okay? Minus, yun, dadaan tayo sa emitter. So, VD minus, so UJ dito, no? So, meron tayo ditong BR1. Meron tayong BR1. So, VB R1. R1 minus VR2. Okay? So, ito yung loop natin. Is equal to 0. So, may question dito sa loop natin. Question ba? Okay, so kung walang tanong dito sa loop natin, remember na itong part na to, diba na-discuss natin kanina, may loop din tayo dito kanina. Itong part na to, yung galing sa VD, pababa. Ba't walang undo kasi to? Wala ba talagang undo to? Control C. Control C. Walang undo. Okay. So yung galing sa VD pababa, diba may loop tayo kanina na VE is equals to VD plus VBR1. Sabi natin, yung pinakamataas doon is the VP, yung pinakamababa doon is the valley voltage. Okay? So yung VD plus VBR1 na yun, lahat yun galing sa diode pababa. Ibig sabihin, ang gusto ko na sabihin dito, yung part na to, pwede natin palitan ng, kung sa highest tayo, palitan natin ng VP. Okay? So yung magiging loop natin ngayon is V minus, yung VR1 natin, syempre, kung ito ay peak voltage, yung current natin will be also peak current. Okay? So IP times R1 or RB1 pala. Ay, R1, sorry. IP times R1 minus V peak is equal to 0. May question ba tayo dito? Nagets ba itong part na to? Kung nagets pa, type ng pataas. Yun. Galing ko. Kasi pag pick yung pinatype ko, baka ano yung pagtatype nyo dyan. Okay. Sige. So, kung i-rearrange natin, so, lipat natin yung R1 sa kabila. So, we will have R1 is equals to V minus VP over IP. Okay. Ngayon, since pag lalakihan pa natin yung value ng R1, kung lalakihan natin yung value ng R1, bababa yung current natin. Okay? Peak to. Dapat siya yung pinakamataas. So, yung possible values lang ng R1 na pwede nating puntahan is pababa. Okay? Para yung current natin na IP hindi mag-lower. Okay? So, yung isang equation natin for R1 will be this one in terms of peak voltage and peak current. So, R1 should be less than neto. Okay? So, may question ba so far? So, kung walang question, pa-type ng less than. Yun.
Thank you. Sige. So at the same time, kung pagdating naman na ng valley voltage, 'di ba, matic 'yun sa UJT natin. Once nag-on yung UJT, bababa yung voltage kasi tataas yung current. So yung mangyayari dito, lahat ng peak palitan natin ng valley. So R1 is equals to V minus valley voltage over valley current. And since yung valley current yung pinaka maliit na dito, pinakamaliit. Ay mali, baliktad ako, sorry. Yung peak current pala yung pinakamaliit na current. Yung valley voltage yung pinakamalaking current. Okay? So, para hindi, para yung peak, sorry, para yung valley current yung pinakamalaking current natin, so dapat hindi nabababa yung current natin na R1. Okay? So, ito dapat yung highest. So, dapat hindi to bababa. Okay? So, they should be greater than. Then, combine the two equations together. So, ito yung value ng R1 natin. It should be greater than value ng resistance sa valley. And then, less than value ng resistance sa peak. Sa peak. May question ba? Kung walang tanong pa type ng in between. Pero wag kayong maglaro ng in between ha, pa type lang. Okay, thank you very much. Sige, sige. So may question pa ba so far? Pa-screenshot nito ay erase ko lahat ng sinulat ko. Ay, kapag recording naman to na. Naka-record ba? Ay, naka-record naman. Sige, erase ko na lahat ng nakasulat dito ha. Pupunta tayo sa R2. Okay na ba? I-erase ko na. Thumbs up kung okay na. So, hello. Nag-i-screenshot pa ba kayo? Pa-thumbs up po kung pwede ko nang i-erase lahat na nakasulat. Ayan. Sige, erase na ha. Ay, sige, wait lang, wait lang. Ay, okay, erase ko na ha. Wait lang. Ay, lumabas. Ayan. Yan, para naman sa VR2, so pag nag-on na kasi yung on na to, no? Pag nag-on na yung UJT natin, so yung mangyari dito, so magkakandak na si UJT. Tapos, di ba dito, meron tayong RB2. Meron tayong RB2 dyan. B2. Okay. So, dito, meron tayong RB1. So, equivalent resistance ng UJT natin, yung mangyari dito, tatlong resistor siya. So, RB2, RB1, tapos R2. Meanwhile, si RB2 tsaka si RB1 is equal sa RBB. Okay? So, kaya, yung formula natin dito for VR2, syempre, magiging voltage divider. Okay? Ng tatlo. So, voltage divider R2. So, V times R2 over R2 plus RBB. Okay?
So may question ba? Nagets ba natin saan nanggaling yung VR2? So kung nagets, pa-type ng divider. Okay, solid. Use. Okay, wait na ulit. 30 seconds. Sige, resume natin. Okay na to. So next. Ayun. So dahil sa capacitor, syempre, dito. So yung mangyayari dito, once nag-on, syempre meron din tayong loop para sa capacitor. Hindi sinabi no, DC to malamang kasi hindi na indicate na AC. So yung mangyayari dito, once nag-on yung UJT natin, okay? So merong voltage dito. So meron din tayong loop dito. So once nag-on si UJT, magcha-charge yung capacitor. Magkakaroon siya ng DC. Okay? So charging. Then pagdating sa valley voltage, 'di ba, yung UJT natin, peak then valley. So peak then valley. Okay? So pagdating sa valley voltage, syempre, mag-discharge si capacitor. So magdi-discharge yung capacitor. Then mag-peak voltage ulit, charge ulit. Then mag-valley voltage ulit, peak voltage ulit. Okay? So nakaka-create tayo dito ng isang periodic wave gamit si UJT. Okay? Nagkakaroon tayo ng periodic wave dahil kay UJT. May question ba? So, hindi ko napapakita yung pag-derive ng formula na to, or kung gusto nyo makita, pwede din naman. Teka, makita natin. Para sa mga baka hindi makatulog kung hindi makita kung paano siya na-derive. Mhm. UJT. Ito. So, ayun. Hindi rin pala pinakita kung paano na-derive. Solid. So, pakitanggap na lang pala ng formula. Tanggapin na lang natin. Ayoko rin. Ayoko rin i-derive. Ang haba nito eh. Basta given na yon. Basta merong capacitor. Okay. Charge, discharge. Sa DE naman to din i-derive eh. Okay. So kung tanggap nyo na yung equation, paki-type na lang ng differential equations. Yun. Thank you. Thank you sa pagtanggap na lang. Okay. Very well. So, again, this is the capacitor voltage. Instantaneous capacitor voltage. Ngayon, ito naman yung T1. T1 is the charging time of the capacitor. So, galing sa pinakamababang voltage, which is the valley voltage, hanggang sa highest, which is the peak voltage. So, yun yung charge up ng capacitor natin. So, the total time for the capacitor to charge is the charging time, T1, which is equals to R1 times C. Okay? So, RC natin. Itong R1, tsaka yung C. Ito yung RC.
or ito yung tau. Okay? Log to the base e. Pwede rin namang palitan natin ito ng ln. Same lang din naman yan. Okay? Ba't ko binilugan? Sorry. ln. So, ln of V minus valley voltage over V minus peak voltage. Okay? So, may question ba sa dalawang equation? So, yun. Thank you sa pagtanggap sa una. So, kung wala nang tanong sa equations na to, so paki-type ng tanggap. Yun. Thank you very much. Sige, sige. Okay, thank you. So, next natin ha. Yan, this time for the discharge naman. So, ito yung itsura ng, di ba ito yung second loop natin, yung loop natin sa baba, which is discuss natin kanina. Ito. So, yung loop natin sa baba, this is for the discharging of the capacitor. So, pagka bumaba na sa valley voltage yung V1, ay yung VB1, VRB1, sorry. So, si capacitor naman yung madi-discharge dito, di-discharge. So, for the discharging time, ito yung formula ng discharging time. Okay? And then ito yung discharging formula ng capacitor voltage. And then so R2, so na-discuss naman natin kanina. Ay sorry, iba naman pala to sa discharging na value ng VR2. Okay? Pero yung value ng VR2 na to, kung titingnan ano lang naman to eh, voltage divider. So VC or peak voltage minus 0.7. Okay, tapos ang matitira i-voltage divider sa R2 tsaka sa RB1. Ngayon yung T is the period. Okay? This is the period of the whole wave from charging to discharging. So, T1 is the charging time, T2 is the discharge. Okay? So, kung wala nang tanong, sorry, hindi na natin i-derive kung paano nakuha tong mga formulas na to. So, paki-alalay na lang. So, kung wala tayong tanong, pa-type na lang ng period. Okay. Okay, thank you very much. Wala rin palang ano dito eh. Ay, joke lang. Ito pala. Sorry. Hindi. Ano lang to. Derivation lang to ng time. Na nanggaling din dito. Tapos, dinistribute lang para mapalabas yung T. So, ganun din dito. Nilabas lang yung T. So, basically, hindi pa rin dinerive kung saan to nanggaling. Anyway. Sige. So, hopefully, tanggap natin to ng buong puso. Next natin. So the next application ng i-solve din natin to, magbibigay tayo ng sample problems regarding these equations mamaya. So don't worry about that. So yung next na application ng UJT natin is for the use of relaxation oscillator. Okay. So kung babalikan natin kasi, although dinis guys natin siya as SCR triggering, pero kasi nga, yung lumalabas kasi dito sa UJT natin is a oscillating periodic wave. Okay, so ganito yung tsura niya. So, parang sawtooth. Okay. So, yung UJT natin acts like a oscillator. Okay. Na in this case, yung oscillator na yun yung mag-trigger sa SCR para periodic din yung on-off ng SCR natin. So, kung tatanggalin mo yung SCR, tapos yung UJT lang mismo, then that is a relaxation oscillator. So for the
frequency of the relaxation oscillator, syempre, hopefully, nare-remember pa natin to na the formula of the frequency is the reciprocal of the period of the wave, and at the same time, the period is the reciprocal of the frequency of the wave. Okay, so yung formula natin ng T kanina, dito, which is T1 plus T2. So, i-add natin yung T1 tsaka yung T2, then isi-simplify, okay, to get the formula of T. So, ito na yung magiging labas nun. Okay. So, ito na yung pinaka-shortest form nung formula ng frequency. So, sana tanggapin na lang natin to. Kasi kung kunin natin yung buo, mahaba pa kasi. Okay. Sige. So, let's solve some example problems regarding our UJT. Ay, isa lang. Napang malakasan ka agad. Okay. So, let's start with the first question. So, given the relaxation oscillator, so ito yung circuit natin. So, the RBB of the UJT is 5 kilo ohms. The intrinsic standoff ratio is 0.6. Okay? And then the valley voltage is 1 volt, 1 volts. The valley current is 10 milliamperes. The peak current is 10 microamperes. And then RB1 is 100 ohms during the discharge phase. Diba sabi natin kanina, pag bumaba sa valley voltage yung UGT, bumababa din yung resistance ng RB1. So yung pinakamababa niyang resistance is 100 ohms. Okay? So we will start with letter A. So determine RB1 and RB2 at IE is equals to 0 amperes. Okay. So solve muna natin si RB1 tsaka si RB2. So kung babalikan natin yung UGT natin, andito yung diode, andito si RB2 sa taas, andito si RB1 sa baba. Okay. Pero yung binigay lang dito is si RBB tsaka si intrinsic standoff ratio. Again, yung RBB, ito yung total ng dalawang resistance. Okay? And then, si intrinsic standoff ratio. So, nare-recall nyo pa ba yung intrinsic standoff ratio natin? So, kung babalikan natin dun kanina sa mga list of formulas natin, so si intrinsic standoff ratio is gulo ng pinagagawa natin sa buhay natin. Wait lang. Saan na ba yung intrinsic standoff ratio na yun? Ayun, di ko pala nasulat yan. Sorry. Hindi ko pala nasulat yung intrinsic standoff ratio. Kasalanan ko pala to eh. My goodness. This is my fault. Sige, balikan natin. So si intrinsic standoff ratio, kung babalikan natin yung VRB1 natin kanina, 'di ba, voltage divider siya ng dalawang voltage divider siya ng dalawang voltage. So VBB tapos RB1, okay, over RB1 plus RB2 or RBB. Okay? So ito yung VRB1 natin kanina. Yung part na to, yung RB1 over RBB, ito yung intrinsic standoff ratio. Okay? So, intrinsic standoff ratio natin is RB1 over RBB. May but, hindi ko nasulat. Paki-take note na lang. Paki-take note na lang ha.
Okay. So, paano to? Paano tayo magpapa-volunteer solve nito? Ang hirap naman ng buhay. Oo nga, paano magpapa-volunteer solve dito? Paano na lang? Pa-recite na lang. Siguro kaya nyo naman yan. Pa-solve ako ng RB1. Total given naman si RBB tapos given naman si intrinsic standoff ratio. Hindi, paano nakuha? Kasi dito siya sa baba. Yun, sige. Thank you very much, Antonio. Malakas talaga ni Antonio. Iba talaga yung mga haya sa midterms. Okay. Okay, so RB1 is, tama, very good, very good. So RB1 is RBB times the intrinsic standoff ratio. Okay. Ayan. So 0.6 times 5K ohms, so that will be 3K ohms. Tapos for the RB2, syempre dahil 5K yung total ng dalawa, 3K na to. So it goes na this is 2K ohms. So 5K minus 3K. Okay, so may question? May question ba? So kung na-gets yun, type ng tag dito? Pa-type ng RB2. Okay, thank you. I-erase ko na to ha. Yung mga annotation na kasi magne-next. Dahil. Okay. Pa-type ng sige, erase ko na to ha. Erase ko na to. Tayo matanggal. Wait lang. Okay. So, erase ko na ha. Let's go to letter B. So, calculate VP or the peak voltage, which is the voltage necessary to turn on the UJT. Okay. So, again, dito tayo kukuha sa loop na to. Okay po. May question ba so far? Okay. So kung walang tanong, then trace natin yung ano natin, yung tawag dito. Trace natin yung loop. So 12 minus dahil VP, so meaning peak voltage. So yung current natin dito will be IP as well. So R1 IP or IP R1 minus, then dadaan siya dito to 0.7, then dadaan siya dito. Okay? So magkakaroon tayo ng voltage sa may RB1. Sorry. So RB1 times IP also R2 times IP equals to 0. So masosolve natin dito yung IP na. So may value naman yung R1, may value naman yung RB1, may value naman na yung R2. So please solve for IP. Please solve for IP. Wala akong calculator ha, patulong ako.
Bilis, bilis. Dapat ito may sound effects tayo habang nagpapasolve, no? Yan pa binuksan ko yung... Hindi, IP yung hinahanap. Pero pag binuksan ko yung YouTube, makikita niyo yung mga pinapanood ko. Wag na lang. Ito na lang pala. Lakas. Sorry, sorry, sorry. Kaya habang nagsosolve kayo, rinig nyo ba yung music? Sana. Ay, joke lang. May IP pala nag-even. Ay, may bad, may bad. Oo nga pala, no, may IP. Sorry, hindi ko nakita. Eh, di pwede na palang isolve yung VP. Ba yan? Sige. Erase ko na lang to. Buti na point out nyo. May IP pala nag-even. Teka, teka. Erase ko muna tong lahat, ah. Erase ko muna tong lahat. Kasi, ay, wag na lang pala. Para makita nyo. Kasi, di ba, sabi natin kanina, ah, yung buong to, pwede natin palitan ng VP. So, ibig sabihin, yung buong to, palitan natin ng VP. So, yung maging loop natin is 12 minus R1 IP. R1 IP. Okay? Minus VP is equal to 0. Buti na point out nyo, hindi ko nakita na may given na IP. Thank you sa pag-point out. Tawag dito. Grabe. Ayun. So, pwede pala natin ma-solve yung VP ng diretso. Hindi na pala kailangan kunin mo na yung IP. So, 12 minus, ayun, R1 IP. Given pala yung IP. So, given yung R1, given din yung IP. Ay, pa-solve na lang ng VP. Antonio, sorry. Given pala yung IP, hindi ko nakita. Solve na lang ulit. Ay, 11.5 ba? Sige, wait lang, wait lang. Wait lang, kasama may tawag ako. Wait lang, ha.